inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, alas 7:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Ang baging yan mga kasama tindo sa atin ng Bangsamoro Federalist Party, number 4 sa Balota. Hatid din sa atin mga kasama ng United Bangsamoro Justice Party, number 13 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Headlines. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Headlines. 60 anyos na 60 years old na lalaking mangingisda patay matapos makuryente ng sarili nitong electric fishing device sa Libungan. Headlines. Dalawa kataong wanted arestado naman sa Parang. Headlines. Municipal MWP sa Banisilan, Timbog. M1 Garand Rifle na recover sa Dato Offer. Headlines. PNP pinagting ang paghahanda sa eleksyon. Headlines. 706 na pong MILF at MNLF applicants sumailalim sa selection process ng PRO Bar. Headlines. Pro Bar naninindigan na wala umanong payoff sa pagpasok sa PNP. Headlines. 132 motorsiklo at 11 side cab. Inimpound sa Kabakan. Headlines. Dato Zakaria Candao nakipagpulong kay Dato Antaw at Governor Kagi Ali sa Maguindanao del Sur. Headlines. UBJP magsasagawa ng pagtitipon ngayong araw sa Bagawan, Cotabato City. Headlines. Chief Minister Makakuwa manunumpa sa BFP ngayong araw. Headlines. Gabay naman ni ICM Abdul Rauf Makakuwa, bawal ang pag-atake sa kapwa kandidato iginiit ni Butch Malang. Headlines. At Bangsamoro Community sa labas ng BARM tutulungan sa ilalim ng panukalang batas. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Magandang araw po mga kasama. Ngayon po ay Sabado 15 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Sumasa inyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, arestado ang dalawang lalaking drug suspect matapos sa makuhanan ng iligal na droga. Alas 11 kagabi sa bahagi ng sitio Maaanunan o Maaanon, Barangay Camp Islam, Parang Maguindanao del Norte. Kinilala ni Parang MPS Acting Chief Police Lieutenant Colonel Mark Harry Buglosa ang mga suspect na sina Johnny Boy Abdullah at Sani Aiva. Mga nasa ustong gulang residente sa nasabing lugar. Ayon sa ulat na mataan ng nagrorondang mga pulis ang dalawa sa madilim na lugar na umano'y nagbibigayan ng epektos dahilan na sinita ang mga ito. Dito nakumpiskahan ang mga suspek ng 3 malilit na pakete na naglalaman ng suspected drugs na may bigat na 0.6 grams na nagkakalaga ng 1,000 pesos.
Nakakulong na ang mga suspek sa parang MPS at posibleng maara pa ito sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nasawi naman mga kasamang isang 60 years old na mangingisda matapos makuryente habang nanguhuli ng isda gamit ang improvised electric device sa isang irrigation canal sa barangay Sinawingan, Libungan, North Cotabato. Kinilala ng Libungan Municipal Police Station ang biktima na si Freddy Lapina Besin, residente ng barangay Baguer sa nasabing bayan. Nagtamo ng mga mga pasa ang katawan ng biktima habang natunaw naman ng ilang kable na ginamit na device. Dahil dito ay muling binigyan din ng mga kinaukulan ang paalala sa publiko na iwasang gumamit ng improvised electric devices sa pangingisda dahil malaking tsansain na ito na magdudulot ng malubhang pinsala o pagkamatay. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nasamsam mga kasama ng otoridad ang tinatayang 296,233 pesos na halaga ng shabu sa dalawang magkaiwala na search warrant operation sa barangay New Panay, Aliusan, North Cotabato. Isang suspect na si alias JR ang naaresto sa operasyon habang nakatakas naman ang isa pa nitong umano'y kasamaan. Bukod sa ininalang droga, na-recover din ng pulisya ang isang improvised 12-gauge pistol at 3 bala. Patuloy naman ang follow-up operation ng mga pulis para matuntun at maaresto ang tumakas na suspek habang isinailalim naman sa kaukulang proseso ang naarestong individual. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Arestado naman mga kasamang isang 44 anyos na lalaki ng mga otoridad sa isinagawang bypass operation sa Kabakan Terminal Complex, Barangay Kayaga, Kabakan, North Cotabato. Ayon sa report, dakong alas 7:45 ng gabi ng isagawang operasyon na nagresulta naman sa pagkaka-aresto sa isang suspect na si alias Joey. Nakuha mula sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang kalating gramo at tinatayang kakahalaga ng 3,400 piso. Na-recover din ng 1,000 pisong mark money na ginamit bilang bypass money. Nasa kustodiya na ng Kabakan MPS ang suspect at maharap sa RA 9165. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 ng umaga mga kasama, na-recover ng mga otoridad ang isang M1 Garand Springfield US rifle na may 8 bala sa pagpapatupad ng warrant of arrest sa sitio Datarmanga, Barangay Limpongo, Dato Offer, Maguindanao del Sur kahapon. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Erwin Tabora, First Commander ng 2nd PMFC MDS-PPO ang composite team na nagsagawa ng operasyon kasama mga tauhan ng 2nd Maneuver Platoon. Dinala na sa kustodiyan ng mga otoridad ang nakumpiskang armas at ang mga bala para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral na proseso. Patuloy ang operasyon ng 2nd PMFC MDS-PPO sa pagpapatupad ng mga warrant at iba pang legal na utos bilang bahagi ng kanilang kampanya para sa pagpapanatili ng seguridad sa lugar. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 ng umaga mga kasama ang bahaging yan. At ito sa atin, ni Sultan Datuteng Gumbila, BFP Party First nominee for Traditional Leader number 5 sa Balota. At ito sa atin mga kasama ni Dr. Tomanda Antok, BFP candidate sa 3rd District ng Cotabato City number 1 sa Balota. Samantala mga kasama, mariing pinabulaanan ni PRO Bar Deputy Regional Director for Administration at Recruitment Selection Committee Chairman Brigadier General Jimuel Siason ang mga aligasyong kailangan magbayad upang makapasok bilang pulis. Binigyan din ni Siason na agad aalisin sa selection process ang sino mga aplikante nga mapapatunayang nagbabayad upang makapasok. Anya, layunin nilang matiyak na ang mga napipiling aplikante ay kwalipikado at karapat-dapat na magiging bahagi ng Philippine National Police. Sa orientation para sa mga police applicant ng PRO Bar, sinabi ni Siason na may nakikita siyang komento sa social media na hindi umano makakapasok sa serbisyo kung walang peraan niya. Walang katotohanan ang naturang pahayag. Gusto naming ibahin ang pag-iisip ng iba dito. Nang una, di pa nagsisimula ang recruitment, babasa mo ibang komento sa Facebook at other social media account regarding na dito daw po sa PRO Bar, hindi ka makakapasok
kapag ikaw hindi nagbayad, nagbigay ng pera. Ayun ko na sa inyo. Gusto ko ipaalam sa inyo. Hindi po at wala pong puwang dito ang nagbabayad. Ang chairman ng recruitment committee, ang nabalitaan namin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.53 ng umaga mga kasama ang baging yan. At hito sa atin ni Attorney City Fahani is Oyod, fourth nominee ng Riot Party number 12 sa Balota. Dagdag pang mga balita mga kasama, personal naman na umarap at nakipagpulong si OPA Pro Secretary Melsonen Sarmiento sa 716 na aplikanteng dating miyembro ng MILF at MNLF na lumahok sa selection process para sa PNP sa Pro Bar Grandstand sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay Secretary Sarmiento, bahagi ng patuloy na recruitment ang commitment ng pamahalaan sa peace process sa Bangsamoro. Anya, ipinapakita nito ang pagtupad ng gobyerno sa mga pangako nito para sa pagbabago at pag-unlad ng mga dating miyembro ng MILF at MNLF. Itinuturing din niya na panibagong malagang yugto sa proseso ng kapayapaan ng kaganapan kasunod ng pagpupulong nila kasama ang MILF Peace Implementing Panel sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Binigyan din ng kaukulang eligibility ang mga dating miyembro ng MILF at MNLF para sa pansamantalang pagtatalaga bilang patrolman o patrolwoman sa PNP. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama tino sa atin ng United Bangsamoro Justice Party, numero 13 sa Balota. Dagdag pang mga balita, pinalakas naman mga kasama ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang operational readiness na mga tawan nito matapos ipamahagi ang mga serviceable mobility assets at inayos na service firearms sa kanilang mga units sa Camp Pasyongko, Awang, Dato din Siswat, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ni Acting Commander Brigadier General Ricky Bunayog ang turnover ceremony kasama ang iba pang mga opisyal ng dibisyon. Ayon sa CID, isinailalim muna sa maintenance at pagkukumpuni ang mga kagamitan upang matiyak ang kanilang pagiging maasahan sa mga operasyon. Binigyan din ni General Bunayog na mahalaga ang maayos na kagamitan upang maging mabilis at epektibo ang pagtugon ng mga sundalo sa kanilang mga security at peace support missions. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama, tino sa atin ni Edgardo Ramirez, mas kilalang Professor Edgar, first nominee ng Christian for Peace, number 7 sa Balota. Dagdag pa mga balita mga kasama, nakipagpulong si Police Regional Office 12 Director Police Brigadier General Alan Manibog kay Sultan Kudarat 2nd District Representative Belia Vanessa Swansing sa isinagawang courtesy visit sa North Cotabato. Tinalakay sa pagpupulong ang mga usapin kaugnay ng public safety, police operations at pagtutulungan ng kapulisan at ang mga lider ng pamahalaan upang higit na mapalakas ang seguridad at serbisyo ng pulisya sa mga komunidad ng Sultan Kudarat. Binigyan din ni General Manibog na hindi lamang responsibilidad ng polisiya ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, anya mahalaga ang matibay na ugnayan ng pamahalaan, kapulisan at komunidad upang maging mas epektibo ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mamamayan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. 7:56 ng umaga mga kasama, ang bahaging yan. At ito sa atin ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP, numero 13 sa Balota. Sa dagdag pang balita mga kasama, nakipagkita si dating ARMM Governor Attorney Zacaria Candao kay Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Dimbang kahapon sa Talayan, Maguindanao del Sur. Tinalakay sa kanilang pagkikita ang kahalagahan ng maayos na ugnayan at koordinasyon ng mga lider sa lalawigan, partikular sa pagpapatibay ng pagkakaisa at pagtutulungan. Nagpasalamat naman si Governor Dimbang kay Candao at sa mga kasama nito sa pagbisita na itinuturing na bahagi ng pagpapanatili ng magandang relasyon para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Maguindanao del Sur. Nauna rito ay nakipagkita rin si Zacaria kay former BTA member of Parliament Dato Pantaw Dimbang Sr. Ginawa ito ni Candao kasunod ng pag-grant ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya ng absolute presidential pardon. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.57 ng umaga mga kasama, baging yan natin sa atin ang Bangsamoro Federalist Party number 4 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa mga balita mga kasama, manunumpa naman ngayong araw ng Sabado, August 15, si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Magacoa bilang miyembro ng Bangsamoro Federalist Party. Ito ang kinumpirma ni Member of Parliament Michael Mitimbang na anya ay kasabay ito ng ika-16 na araw ng campaign period ng mga kandidatong lalahok sa first BARM parliamentary election sa September 14, 2026. Posibleng gaganapin ang programa sa Barangay Gambar, Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte na sasaksiyan at dadalawan ng mga taga-suporta at mga miyembro ng nasabing partido. Ayon pa kay MP Mitimbang, bahagi ng panunumpa ni Magacoa ang patuloy na pagpapalawak at pagpapalakas ng suporta sa mga layunin ng Bangsamoro government. Patuloy namang hinihintay ang karagdagang pahayag mula kay ICM Magacoa at sa pamunuan ng BFP hinggil sa kanyang pagpasok sa partido at sa mga magiging tungkulin o responsibilidad niya bilang bagong kasapi. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang balitang yan mga kasama tino sa atin ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate sa ikatlong distrito ng Cotabato City, number 1 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda naman mga kasama, magsasagawa ngayong araw ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP ng serye ng district level campaign activities bilang bahagi ng kanilang kampanya para sa nalalapit na halalan kung saan unang isasagawang aktibidad ngayong araw sa Barangay Baguawan, Cotabato City na inaasang dadaluhan ng mga kandidato at ilang matataas na opisyales ng partido. Ayon kay UBJP spokesperson Engineer Muhajirin Ali, na susundan ang campaign activities sa mga island provinces sa Lunes bago tumuloy sa Tawi-Tawi makalipas ang 2 araw maging sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Kabilang din sa mga unang malalaking aktibidad ng UBJP ang mga isinagawa sa Special Geographic Area o SGA habang nagsimula na rin ang sunod-sunod na district level campaign sorties sa iba't ibang lalawigan. Patuloy naman na hinikayat ng UBJP ang kanilang mga supporters na manatiling nagkakaisa at aktibong makibahagi sa kampanya habang nagpapatuloy ang mga provincial at district level activities ng partido. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang balitang yan mga kasama tino sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato sa unang distrito ng Cotabato City, number 1 sa balota sa ilalim ng UBJP. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, patuloy na nag-iikot ang Bangsamoro Party sa pangunguna ni Party nominee Attorney Omar Yasasema sa bawat barangay ng Cotabato City bilang bahagi ng house-to-house campaign para sa darating na BARM parliamentary elections. Tinungo ng BAPA ang Barangay Rosales 5 kung saan makikita ang ngiti at mainit na suporta ng mga residente. Layunin ng Bangsamoro Party na personal na makausap ang mga residente, mapakinggan at makuha ang kanilang mga suliranin at mga pangangailangan na siyang nais ng nasabing partido. Kasabay ng house-to-house campaign ang pagpapaintindi sa mga advokasya at plataforma de gobyerno ng BAPA ayon pa kay Attorney Sema. At ang patuloy na house-to-house campaign sa lungsod ay lalong nagpapalapit sa mga residente sa advokasya ng partido. Tiniyak naman ni MP Attorney Sema na ang bawat suliranin at pangangailangan ng mga residente kaya kanyang dadalhin sa parliament upang mapag-usapan at mabigyan ng agarang tugon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang balitang yan mga kasama tino sa atin ni Attorney Omar Yasasema, first nominee ng Bangsamoro Party, at ni Engineer by Ali S. Caron, third nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.
Bilang panguling balita mga kasama, nagsagawa ng konsultasyon ng Committee on Social Services and Development ng Bangsamoro Parliament sa Baloi, Lanao del Norte kaugnay ng BTA Bill No. 394 na naglalayong maglaan ng development assistance para sa mga Bangsamoro community na nasa labas ng BRMM. Tinalakay sa konsultasyon ang pagtukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo, pamamahagi ng pondo at pagtiyak na makararating ang tulong sa mga higit pang nangangailangan. Hiniling ng mga stakeholder ang malino na pamantayan, mas simpleng proseso ng aplikasyon at transparency sa paggamit ng pondo. Iminungkay rin ang pagsasama sa mga benepisyaryo ng estudyante sa madrasa at pribadong paaralan, gayon din ang mga Moro teacher habang nananawagan para sa mas matibay na suporta sa maternal at child health. Isa sa alang-alang ng komite ang mga rekomendasyon sa pagpapatuloy ng deliberasyon sa panukala. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang balitang yan mga kasama, tido sa atin ni Attorney City Fahani S. Uyoyod, fourth nominee ng Raayat Party No. 12 sa Balota. Radyo mo nationwide. Ganap na pong alas 8:03 ng umaga mga kasama ng ating oras. Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. At ang baging yan mga kasama, tinamano sa atin ni Member of Parliament Boots Malang, 1st District o kumakandidato sa unang distrito ng Special Geographic Area, number 2 sa Balota, sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. At din sa ating mga kasama ni Sultan Datoteng Gumbila, BFP Party, first nominee for Traditional Leader number 5 sa Balota. At din sa ating mga kasama ni Edgardo Ramirez, Professor Edgar, first nominee ng Christian for Peace, number 7 sa Balota. At hatid dito sa atin mga kasama ni Anwar Alamada, o mas kilalang young fighter, kumakandidato sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur, number 1 sa Balota sa ilalim ng UBGP. At ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP, number 13 sa Balota. Maraming salamat sa inyong lahat mga kasama. Magpapaalam na ako sa inyo. And mamaya, o ilang minuto lamang mga kasama, magbabalik pa rin tayo para sa pagbabalik naman ng ating programang Tuntulan ni Bapa. At syempre, makakasama naman natin sa ating second chapter ng ating pong tuntulan si Dato Ronnie Tantong. Yan na po ang kalipunan ng ating mga balitan mga kasama ngayon pong araw ng Sabado, 15 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating News Center, Radyoman Juldi Mapalaw, sa ating technical, Radyoman Danilo Dani Malaran, sa digital naman si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ini pong nakasama, Radyoman M. Sabang, magandang umaga, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.